sa saksi, arestado ang isang Australian national sa NAIA Terminal 3 matapos mahulihan ng mahigit 4 na kilo ng hinihinalang shabu. Tinatayang nagkakahalaga yan ng mahigit 27 milyong piso. Ayon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, nakuha ang droga mula sa mga kahong binalot ng makukulay na papel na nasa loob ng backpack ng suspect. Naharang ang lalaki pagdating niya galing Hong Kong kung saan may connecting flight siya galing South Africa. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala pa siyang pahayag. Kabi-kabila ang naitalang landslide sa Davao de Oro at Davao Oriental, bunsod na walang humpay na pag-ulan. Sa kabuuan, 7 ang nasawi sa mga pagguho ng lupa. Saksi si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Unti-unting gumuho ang bahagi ng kalsada hanggang sa matangay na ito ng baha sa Laak, Davao de Oro. Ayon sa uploader, nung nakaraang linggo pa lang ay malambot na ang lupa. 2 barangay ang apektado. Nagkaroon din ng pagguho ng lupa sa bayan ng Mungkayo. 3 magkakaanak ang nasawi matapos matabunan ng gumuhong lupa. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, unang na-recover ang bangkay ng ama at anak niyang 12 anyos na lalaki. Hanggang sa ma-recover na rin ang bangkay ng kanyang 7 taong gulang na anak. Tapos yung last kasi medyo nasa na siya, deeply buried doon sa 2 meters yata na thick na mud, no? And mayroong mga debris, medyo pahirapan. So very technical yung approach ng responders natin. Nasawi rin sa landslide ang 4 na magkakaanak kabilang ang isang buntis sa Barangay Central, Mati City sa Davao Oriental. Dahil sa kapal ng gumuhong lupa, kinailangan ng gumamit ng backhoe ng mga rescuer para makuha ang kanilang mga labi. First, ang taas, sumabay yung bahay doon, nagpagkanan sila ng lupa. Unfortunately, ang doon sa excavation, isa na, patay na talaga sila. Naalarma rin ang mga taga-barangay Pangyan sa Trento Agusan del Sur dahil sa unti-unting pagguho ng lupa na tumangay sa mga naiwang piraso ng giribang bahay. Wala nang nakatira roon dahil tatayuan sana ang lupa ng covered court ng barangay. Walang nasaktan pero pinalikas ang 800 pamilya, posibleng maapektuhan ng landslide. 10 meters ang kalayon gikan sa highway. Nakatunga lugar, abandoned to siya na imuon covered court sa barangay in the future. And then katulad kita na to nga mga kahoy, mga abandoned to siya nga balay. Nalubog naman sa baha ang ilang bahay sa tabi ng ilog sa Asuncion, Davao del Norte. Nagpapatuloy ang rescue operations ng MDRRMO sa mga residenteng stranded sa baha. Sa Bislig, Surigao del Sur, sarado muna ang tourist attraction na Tinoyan Falls dahil sa malakas na ragasa ng tubig. Shear line ang nagdadala ng malalakas na pagulan sa Davao Region at iba pang bahagi ng Mindanao. Para sa GMA Integrated News, ako si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Hustisya ang sigaw ng ina ng 12 taong gulang na babae natagpo ang patay sa Toledo, Cebu. Ang biktima pinugutan at itinali sa kahoy. Babala po, sensitibong ulat ang inyong mapapanood. Saksi si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nakagapos sa kahoy gamit ang sintas ng jogging pants at nasa advanced stage of decomposition. Sa ganyang kalunos-lunos na sitwasyon, natagpuan ang bangkay ng nawawalang 12 anyos na si Crystal Joy sa Barangay Ibo sa Toledo City sa Cebu. Ang mas masaklap, nakahiwalay na ang bungo sa katawan ng biktima. Kahapon lang nalaman ang sinapit ng biktima na mahigit 1 linggo nang nawawala. Agad nakipag-ugnayan ang mga residente sa barangay at pulisya, kaya agad ginalugad ang lugar. Doon na natagpuan ang bangkay. Siya mga nakatangag ato gid. PL man daw ang nakita ni Papa daw niya. Muta nang report sila sa barangay. Ayon sa ina ng biktima, nakaugalian na ni Crystal Joy na sumama sa 2 pa niyang kapatid na babae na pumunta sa bahay ng kanilang lola para humingi ng ulam. Subalit noong February 11, hindi sumama ang biktima sa kanyang mga kapatid dahil abala sa paggamit ng cellphone. Hindi alam ng ina na umalis pala ng bahay si Crystal Joy at nagtungo sa barangay poblasyon proper. Agad nilang hinanap ang biktima at nag-post pa sa social media para makahingi ng tulong sa publiko.
Dito na nalaman ng pulisya na nawawala ang biktima. Agad bumuo ng tracker team ang pulisya, katuwang ang mga barangay officials. Isa sa kanilang tinitingnan ang kuha ng CCTV malapit sa bahay ng biktima. Nakuhanan sa CCTV ang biktima na sakay sa isang motor na minamaniho ng nakasombrerong lalaki. Alas 5 ng hapon ng araw na yun. Nag-alok ang Toledo City LGU ng pabuya sa makakatulong na makita ang biktima. Ang sa mother of 4 bang yan, natay mga anak na babae. Sakit jud kaayo. Ano ang ingong kon I challenge Sir Barakyo now to intensify ang mga peace and order diri nato sa Toledo. Sa isinagawang follow-up operation, naaresto ang sospek matapos positibong ituro ng ilang saksi. Ang sospek na pag-alamang second-guessing ng biktima, itinanggi niyang may kinalaman siya sa krimen. Wala mo ko ini. Ako may paano mo mahibog mo ma'am. Sa bata. Niya to ako na may anak ko na bay. So mapitaw ni kabit ng pangita. Ayon sa ina ng biktima, matindi at brutal ang sinapit ng anak na halos hindi na makilala ng matagpuan. Stisya dyan niya kung ano ni mo. Di dyan ka gawa sa prisuhan. Malata po ka dito sa prisuhan. Sama sa imong gibuhat sa akong anak. Graduating na sana sa grade 6 ang biktima. Sa background check na isinagawa ng pulisya, napag-alaman na may kasong rape na kinakaharap ang sospek sa Iloilo. Inihahanda na ang kasong murder laban sa sospek. Hinihintay pa ng pulisya ang resulta ng autopsy para malaman kung ginahasa ang biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. You warrant over it. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Pagkalapag pa lang ng sinasakyang eroplano mula Hong Kong noong March 11, 2025, hinarang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inescortan siya papuntang Villamor Air Base at binasahan ng Miranda rights. Sir, you have the right to remain silent. Ilang oras naging tensyonado ang mga tagpo sa pagitan ng kampo ng dating Pangulo at ng mga otoridad. Akin na yung anak ko! Ito yung gawin niya! Ito na ang sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this the easy way. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany here. The hard way, ma'am. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Hanggang sa tuluyan ng naisakay si Duterte sa chartered flight papunta sa The Hague sa the Netherlands at ikinulong sa ICC Detention Center sa The Hague. Noong March 14, Rodrigo Roa Duterte. sa unang pagkakataon ay humarap ang dating Pangulo sa ICC pre-trial. 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder ang kinakaharap ni Duterte. Sakop nito ang ilang pagpatay sa mga umano'y drug pusher at magnanakaw noong siya pa ang mayor ng Davao City at ang ilang pagpatay mula 2016 hanggang 2018 sa kasagsagan ng kampanya kontra droga noong siya naman ang Pangulo ng bansa. Sa gitna ng pagkakakulong sa ICC Detention Facility, ilang beses iginiit ng kampo ng dating Pangulo na walang jurisdiksyon sa kanyang ICC dahil kumalas na raw ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019. Bago pa aprubahan ng ICC noong September 2021 ang hiling ng ICC prosecutor na imbestigahan ang drug war. Pero nanindigan ang ICC Pre-Trial Chamber 1 judges na may jurisdiction sila sa kaso dahil November 1, 2011 sumali ang Pilipinas sa ICC at February 8, 2018 naman nagsimulang mag-imbestiga ang ICC prosecutor sa extrajudicial killing sa Pilipinas. Kaya lahat daw ng pagpatay na ibinibintang kay Duterte mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 ay sakop ng jurisdiksyon ng ICC dahil state party pa ang Pilipinas sa Rome Statute noong mga panahong iyon. Hunyo naman ang hilingin ng kampo ni Duterte ang interim release o pansamantalang paglaya para sa dating Pangulo pero ibinasura ito ng Pre-Trial Chamber 1 at pinagtibay ng ICC Appeals Chamber. May hiwalay ring hiling for indefinite adjournment naman ang kampo ni Duterte dahil unfit umano o hindi na kayang sumalang ni Duterte sa paglilitis dahil sa cognitive impairment. Isang kondisyong nakaaapekto sa kakayahan niyang makaalala. Kaya pinagpaliban muna ng ICC Pre-Trial Chamber 1
ang itinakda sanang confirmation of charges nitong Setyembre. Nitong Enero, idineklara ng pre-trial chamber na fit o kaya ni dating Pangulong Duterte na humarap sa pagdinig. At sa Lunes, magsisimula na ang confirmation of charges ni Duterte. 4 na araw isasagawa ang pagdinig kung saan ilalatag ang mga argumento at ebidensya para matukoy kung sapat ba ang mga ito para umabot sa paglilitis ang kaso. Matutuloy ito kahit pa hindi dumalo si Duterte. Pinayagan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling na ito ng dating Pangulo na tinutulan ng prosekusyon. Pero ayon sa ICC, pinapayagan ng Rome Statute at Rules of Proceedings ang Pre-Trial Chamber na magsagawa ng pagdinig kahit wala ang suspect. Basta raw nag-waive ito ng kanyang karapatan para dumalo. Sinabi sa desisyon na sa pirmadong request ni Duterte para lumiban sa pagdinig, nakalagay na naiintindihan niyang may karapatan siyang dumalo sa confirmation hearing at alam niya ang ibig sabihin kung hindi siya dadalo. Nalubos na ipinaliwanag sa kanya ng kanyang abogado. Nilinaw din ng hukuma na ang pag-waive ni Duterte ay sumasaklaw lamang sa confirmation of charges hearing. Kung nais din daw niyang huwag dumalo sa annual hearing on detention na nakatakdang ganapin sa February 27, 2026, ay kailangan niyang magsumite ng hiwalay at tiyak na kahilingan para rito. Dismayado naman ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte administration. Sabi ng grupo ng mga biktima, mas maswerte pa rin si Duterte dahil nabigyan siya ng pagkakataong humarap sa pagdinig, bagay na hindi na ipagkaloob sa mga biktima ng drug war na pinaslang. Sabi naman ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, sa kabila ng kagustuhan ng prosekusyon na piliting dumalo si Duterte, nagpasya na ang mga huwes na katanggap-tanggap ang waiver ng dating Pangulo. Ayon pa kay Kaufman, ipinaalam nila kay Duterte ang mga development tungkol sa kanyang kaso. Sa ngayon, ang depensa raw ni Duterte ay nakabase sa nakikita nilang insufficiency o hindi sapat na ebidensya ng prosekusyon. Bilang nagsulong ng kasong ito, ang prosekusyon daw dapat ang makapagpakita na may substantial ground para sabihing criminally liable ang dating Pangulo sa mga ibinibintang sa kanya. Tinanggihan naman ng Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng kampo ni Duterte na alisin bilang abogado ng mga biktima ng drug war sina Attorney Gilbert Andres at Attorney Joel Butuyan. Pagkatapos ng confirmation of charges hearing, may 60 araw ang Pre-Trial Chamber para magbigay ng desisyon kung tutuloy sa paglilitis ng kaso. Kung matuloy ito, sinabi ng ICC na hindi nito pinapayagan ang pagsasagawa ng trial ng walang akusado, kaya kailangan andun siya sa paglilitis. Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo sa gitna ng paglutang ng kanyang pangalan bilang pantapat kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Ayon kay Robredo, malayo pa sa isip niya ang 2028. Saksi si Darlene Kai. Bukas nakatakdang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Wala raw problema sa apo ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino Jr. na si Kiko Aquino D. Convener ng Buhay ang People Power Campaign Network ang pagkikita ng dalawa. Pero tutol daw siya sa usap-usapang pag-aalyansa ng Marcos Robredo para sa eleksyon 2028. Ako po'y consistent naman ako na tutun po ako sa ganung alliance. Pero ayun, parang that's up to VP Leni to decide. Wala akong paniniwala na makakatulong sa kahit sinong kandidato yung endorsement ni President Marcos. Hindi siya rin katanggap-tanggap in terms of yung cause for justice para sa mga biktima ng batas militar, para sa yung cause para sa laban sa historical distortion. So ako I want to be very clear na against ako sa ganung alyansa. Tugon ng Malacanang kay D, huwag muna raw gumawa ng imahinasyon. Bagkus ay tumutok sa kanya-kanyang trabaho para di maligaw sa tamang mithiin. Panawagan nila, tumigil muna ang lahat sa pamumulitika. May babala rin ng labor leader na si Attorney Luke Espiritu sa pakikipag-alyansa sa mga Marcos. It is a kiss of death. Kiss of death. Do that, you will lose. Imagine mo sinking ship, doon ka kanyang sumakay sa sinking ship, nilulubog ka, kain suka. Sagot ng palasyo, wala raw silang oras sa mga taong walang alam gawin kung hindi makapanira lang. Ang Pangulo raw ay hindi nangangampanya para sa 2028 kung hindi nagtatrabaho at naglilingkod.
wag daw adelantado. Pero si Mayor Robredo na mismo ang nagsabi, sigurado raw siyang hindi sila mag-uusap ng Pangulo tungkol sa politika at sa 2028 presidential election. Sa eksklusibong panayam namin kay Robredo, nilinaw niyang matagal nang nasetang pagpunta ni Marcos sa Naga. Noong linggo pa raw dumating na roon ng heavy equipment na gagamitin para sa Oplan kontra baha. Hindi to politika, saka ang layo pa ng eleksyon. Hindi pa nga ako nag-1 year sa pwesto ko. Hindi pa umiinit yung upuan ko. Tapos politika na kaagad. Trabaho muna tayo. Ako sigurado akong hindi siya mag-bring up ng politics kasi alam ko na trabaho yung sadya niya dito. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang plano para sa 2028 election at tungkol sa mga lumalapit sa kanya para tumakbo uli sa pagkapangulo, iisa ang sagot ni Robredo. Sobrang focused ako sa mga problema ng Naga. Yung farthest from my mind yung mga pag-uusap sa Maynila. Ang primary obligation ko, yung trabahong in-applyan ko. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.